isang malalim na desisyon at isang malalim na pangunawa o isang malalim na gawain na para sa lahat na sa tingin nila ay mali. Kaya na lang kasi na sa plataforma niya na War on Drugs na marami daw nasasagasaan at sinasabi nila na maraming mga inosenteng nadadamay, may buntis, may bata. Sa totoo lang, kasama yan sa plataforma at ipinaglalaban ni Duterte. Pero hindi layunin at direksyon sa War on Drugs na mga inosente ang tinatarget. Alam natin na maraming mga illegalista na nagsurrender, mga vapuser, drug user, lahat ng mga nasa likod sa related sa droga ay sumuko sa panahon niya. At hindi lang libo, 1 milyon mahigit, 1.3 milyon na personalidad na iba't ibang individual gaya ng mga high profile na mga narcopolitics. Pangalawa, yung mga strongmen, mga drug lord, mga user. Kaya alamin natin kung anong saklaw ng plataforma na War on Drugs bago tayo humusga. Dahil maraming mga mangmang at ignorante na hindi nalalaman kung ano talaga ang War on Drugs. Magsuri, magsiyasat, at huwag pairali ng pagkamarites at chismosa dahil dyan kayo nabiging bubo at tanga. Ang isang chismosa na tao ay walang direksyon ng pag-iisip. Palaging nasa huli at sobra-sobrang mga sinasabi, kulang sa detalye. Kaya nangyayari sa mga taong chismosa at mga marites, sila ang napapahamak, kundi sila namamatay, sila ang napapatay. Yan. Kaya, issue ngayon, kung may impeachment si Sara Duterte, anong mapapala natin? Tayo, malaki ang responsibilidad natin na tayo ang maghihirap. Bakit? Kung si Duterte lang, ang sabihin natin na si Sara Duterte lang ma-impeach, kung sa kanyang sarili lang, anong mapapala niya? Ang masasabi ko, wala. Balik sa normal na buhay. Anong buhay ni Duterte, Sara Duterte? Isa siyang abogada at mayroong mga negosyo. So, hindi kawalan ni Sara Duterte kung ma-impeach siya, hindi siya maghihirap sa totoo lang buhay, sa realidad. Tayo mga apektado, itong mga loyalista na mga siraulo at ugo, kayo, sa tingin nyo, ano makukuha ninyo kung ma-impeach si Sara Duterte? Yayaman kayo? Asinso kayo? Magiging ambasador kayo? Senador? Kung anong buhay mo ngayon na ikaw ka ipagpag ang basura dito sa Maynila, habang buhay kang ganyan, si Sara kung ma-impeach, abogada yan, merong negosyante sa Davao, mayaman yan sa Davao dahil sa kanilang mga profesyon at negosyo. Anong makukuha nila? Anong ikakasakit ng loob nila kung ma-impeach siya? Wala. Tayo lang ang masakit sa atin na sumusuporta tayo ng totoong nagmamahal kay Sara Duterte. Tayo na apektuhan. Bakit? Kung wala ng isang Duterte sa pamahalaan, sa gobyerno ngayon, sa administrasyon ngayon, o dito sa Luzon, na wala nang mamunong Duterte, ang masasabi ko, pamumunuan na ang administrasyon ng BBM ng mga sindikato at teroristang NPA. Dahil nangunguna sa front ngayon ng mga protector ng mga NPA congressman, nandyan lahat sa HOR, sa House of Representatives. Sila ngayon ang front line ng mga
kritiko at bumabatikos kay Sara Duterte para sa impeachment. So yan, wala na tayong maaasahan. Itong mga loyalista, wala rin silang pakialam. Kasi front naman sila dito sa nasyonal. Lahat ng mga ayuda at paambon na dito, una sila mabigyan. Pero tayo mga Luzon, Visayas at Mindanao, huwag nyo naasahan na kung sila ang mananaig, ang admin ngayon, mas papamura nila kung sino ang sumusuporta sa kanila. Pero tayo mga DDS na alam natin na pinagagawa ng kabulustugan, huwag nating asahan na tayo ay bibigyan ng tulong sa gobyerno. Dahil wala silang pakialam kung mamatay tayo sa hirap, mamatay tayo sa gutom, mamatay tayo sa gira o anong mga krisis ngayon. Lahat na kanilang mga pinagagawa, basta lang magkapera at magkalaman sa malita. Isyo ngayon, pakatandaan natin pagdating ng 2028, vote Sara for President. Siya lang ang tunay at tapang na may malasakit. At tuloy ang ligasiya sa kanyang ama na walang pagbabago at dublado pa ang mangyayari sa war on drugs.